Good afternoon, everyone. Ayan, so kamusta kayong lahat? Okay, so for today's session, we will be discussing our first topic. It's all about menu pricing. Okay, so a quick reminder, class, on Saturday, March 29, those assigned group, no, na magbebenta, please mindful po sa ating time, no? Na kailangan kayong nasa laboratory and ano rin po yung oras ng tapos natin, no? Since merong assessment sa Saturday, no? Yung mga taga-TESDA. Okay, and the rest of the group din, remind ko na din na naka-schedule naman kayo on the other dates, no? May naka-assign on April 5 and also on it's April 12. So, meaning to say, class, if hindi po tayo assign sa laboratory, you're not required to attend our class. So, pwede po kayo mag-consume ng hours ninyo kay Ma'am Chubbs ninyo. Okay? Kung ano man yung mga dapat ninyong i-accomplish. Okay? So, let's have our discussion na. So, our learning objectives, at the end of the session, the students must be able to define and explain menu pricing. And number two is to explain the factors that affects menu pricing. Okay? So, what is menu pricing all about, class? So, since sales are the restaurant's primary source of revenue, so alam naman natin yan, na-discuss ko from the last topic natin. So, it is essential to have the menu pricing, no, for every product or it can be services because this is something to do with the driving force behind the success of every operation. Okay? So, food pricing has the direct influence din on the capacity to fund or magbigay tayo ng sufficient budget for those essential needs or essential aspects ng ating isi-sell out on our business. Okay? Or inside the operation. So, ano-ano yung mga essentials na yon? So, kasama sa pagpa-pricing natin, of course, yung mga equipment na gagamitin, utilities like electricity and water, yung labor or yung manpower ng staff na gagawa ng product or ng services, and also yung mga raw ingredients natin. So, dito naka-focus, class, yung ating pricing. So, sa lahat ng na-mention natin, kailangan kasama po siya sa budget. Okay? Pero sa inyong simulation, no, mas malaki-laki yung magiging profit ninyo, class, kasi hindi nyo na kailangan budgetan yung equipment and utilities, no? Kasi syempre, sa school kayo gagawa, so meaning to say mas malaki po yung magiging portion ng profit ninyo na marireceive at the end of the day. So again, ang menu pricing natin, it refers to how food and beverage or beverages served by a restaurant or it can be as a single business and they are priced for sale to the public. Okay? So, meron tayong factors na kino-consider, class, in setting the price of the menu. So, as you can see, it includes the following. So, paano tayo magsiset ng price? So, number one is considering the cost. Okay? Again, since the business aims to make money, so we need to meet the budget or yung tinatawag na break-even point ng isang business so that we can assess at the end of the day kung tayo ba ay kikita or hindi. Okay? So which means sa unang part ng pagpa-plan natin, no, bago tayo maglagay po ng pricing sa product or services is kino-consider natin magkano ba yung amount na pwede nating mailabas as part of our capital. So that is part of considering the cost. Kasi we will aim for a high amount of money na manggagaling sa profit natin. So, syempre, bago magkaroon ng profit, kailangan nating ma-meet yung
budget na meron tayo on hand. Okay? So, that is number one factor, the capital. And also considering the customers. So, paano ba natin mako-consider ang customers natin? So, what do they consider a good value? No, yun yung question dito eh. So, in considering the customers, ano ba rin yung nakikita nating pwedeng maging considerations when it comes to the good value, no, na nasa isip ng ating mga consumers. Okay, ano ba yung mga sample natin ng good value? Number or letter A, nakikita nyo dito is meron tayong tinatawag na convenience. So, a good value sa part ng customer natin, class, is if ever ang ating products, no, or items are free to deliver. But technically, kapag nagpa-deliver naman ng product ang ating mga customers, usually may charge yan. Pero baka pwede natin tong gawan ng strategy pagdating sa pricing that the delivery is, kung titingnan natin siya, it's for free pero nasama natin siya sa costing. Something like that. So ito kasi yung um, tinitingnan ng ating customer sa pagpepresyo mo din. Okay? Yung good value na tinatawag. Kumbaga, nagbayad siya halimbawa for one item na 100 pesos and then if i-free mo yon to deliver, syempre napakamura na nung tingnan, no? Yung 100 pesos mo, magdo-door to door sila for you and then wala na silang i-add on sa charge. So that's considered as a good value sa part ng customer. And of course, aside from the convenience, no, is yung superb service na tinatawag. Okay? Ano ba yung pwede nating i-consider as a good value, no, ng customers natin pagdating sa superb service. So, as a for example, sa fine dining restaurant naman tayo, no, you will cook their food, no, in front of them. So, syempre, it's something like extraordinary for them kasi merong highlights, no, merong attention na nangyayari during their stay sa restaurant na yon. So, hindi nila napapansin, kasama na rin pala yun sa paglalagay mo ng pricing, yung extra service or additional service na ginagawa ng it can be the food attendant or kung sino man ang nag-a-assist sa loob ng restaurant. Okay? So that is superb service. So ano pa yung pwedeng i-consider, no, ng customers as part of good value? Syempre yung ambience hindi mawawala. Okay? So yung good ambience natin, so the more na mas appealing, the more na mas komportable, the more na mas inviting and pleasing yung place, syempre, hindi na mag-iisip pa ang customers natin if worth it ba yung binayad nila or hindi. Pero again, at the end of the day, sinasama rin po natin sa pricing, no, yung pinaka venue natin. So, kung yung venue natin, halimbawa, no, sa coffee project, pansin nyo, di ba, it's a coffee shop, pero I don't know if you will agree sa akin na ito yung isa sa may pinakamagandang setup na coffee shop. Coffee shop. So, mas gusto ko siya actually compare sa Starbucks, no? Or sa iba pang coffee shop na alam ninyo na high-end, no? Pero yung mga, yung layout and the whole atmosphere ng coffee project, kasama na rin po yun sa pricing nila. Isa rin po yun sa binayaran. Kaya nga 'di ba, parang titingnan ninyo ang coffee project, ang mahal-mahal ng ano nila per cup, no? Parang pagdating naman sa taste, yun yung medyo hindi tayo satisfied. I don't know kung parehas tayo ng feedback. Pero most of the time, no, yung timpla ng coffee project kasi class is parang may kulang sa lasa. Pero pagdating sa ambience, wala namang nagiging question ang customers. So ito po yung pwede nating makita
as part of good value din na something different po yung ating atmosphere sa loob ng isang restaurant. So another consideration as part of good value is yung tinatawag na special experience. Okay, ano ba yung pwede nating makita, no, during our dining experience? Halimbawa sa mga fine dining restaurant, meron tayong um, dinner, okay? We are offering dinner or pwedeng lunch, pero may mga show or may mga band, ano pa ba, no? May mga special may mga specialties kumbaga yung restaurant na yon for the customers. Okay? Wherein, di ba tayo, pag pumasok tayo sa restaurant, lalo na kapag may mga banda every night, hindi naman na tayo sinisingil dyan para iba yung bayad mo sa food, iba yung bayad mo sa panonood sa banda. Meron na talaga, no? So, kasama na siya dun sa binayaran mo sa total bill mo. So, ito rin po yung good value na pwedeng tingnan ng ating customers. Okay? Considering what are the service or experiences na pwede nilang ma-encounter during their stay sa restaurant. Okay? So, another thing that we need to consider po is considering also in menu pricing is the location. Okay? So, customers' willingness class to pay is also influenced by the location. Always remember on that. So, considering class, the price is difference between a bottle of water in a restaurant, yun yung pwede kong mabigay na example, compared to buying a bottled water on a vending machine. So, most of the time, sa mga vending machine, ang bottled water, pwede nating bilhin ng 20 to 25 pesos, no? Pero pag sa restaurant mo na siya binili, usually mas mahal. Parang 50 pesos per bottle or meron pa nga 60 pesos. Or sometimes, it depends upon kung saan naka-allocate yung mismong restaurant or si store. So, halimbawa, nasa loob siya ng mall and then yung mall located somewhere in Makati, expect natin na mas mahal yung in-offer nila doon na items. Okay? Kung halimbawa naman, ang restaurant is nasa labas naman ng mall, medyo ang kanyang location is hindi doon sa sobrang matao. So, expect ninyo na medyo mura yung kanilang um, presyuhan sa kanilang mga binibenta. So, the more na mas marami kasing tao, mas mahal ang product. Okay? And the more na mas medyo napapaligiran ng mga elite customers yung location natin, mas mahal din po ang presyo ng item. So, bibigyan ko kayo ng example. Sa school, no, itong simulation natin, you will sell different products, snacks, or merienda sa mga students. So, wala tayong ibang target market kundi estudyante. So, part ng naging location natin is yung school lang. So, nakaikot lang tayo doon or nakapaloob lang tayo sa core wherein students lang yung pwede, or teachers, pwede nating bentahan. So, hindi natin pwedeng taasan ang presyo ng ating mga products simply because our target market is the students lang. Okay? So, considering their allowances, considering yung baon nila, no? So, mag-i-stack tayo doon sa hanggang saan lang ba ang capacity ng bawat estudyante ng St. Francis. Okay? Pero kapag inilabas na natin yung product ninyo, halimbawa, omelette sandwich, ibenta natin yan somewhere in, sige, maglagay tayo ng pwesto halimbawa sa South Mall, no? Even that is a simple kiosk or doon sa pinaka food court, no? Mag-iiba yung presyo niyan from 79 pesos halimbawa, you can sell that at least 100 plus. Pwede na siya. Kasi nasa loob na tayo ng mall at mas marami na yung expected target market natin inside. Okay?
So another thing that we need to consider in menu pricing, again tatlo lang yun. We have to consider factor number one, consider the cost, consider the customers, and considering the location. So now, let's differentiate in menu pricing. Dalawa kasi yung important terminology dito. So para mas maintindihan ninyo, what is cost and price ba? So pag sinabi daw natin class cost, it refers to the amount of money spent in producing goods or services. And when we say price, on the other hand, it refers to the amount of money for which the same products or services are offered to buyers. So in short, price is simply cost plus the markup. Okay? So parang kung meron tayong capital na 100 pesos sa lahat na ng raw ingredients natin na we need to put a markup dyan sa total cost mo, and that will be the price. Okay? So may mga methods tayo dito later on how you will compute, no? Or paano tayo maglalagay ng prices for every items or products na pwede nating isell. Okay, ano yung mga methods na pwedeng i-apply ng ating seller, or i-apply pwede din ng ating restaurant para tayo po ay makabuno ng ating profit and also the revenue. Okay? So, nagigets ba? Okay. So, again, cost plus markup is equivalent to price. So, when we say cost class, this is the amount of money spent in producing a unit of a product. At pag sinabi naman pong markup, this is the amount earned per unit of the product sold. Okay? At pag sinabi naman na price, this is the amount of which each unit of the product is being sold. Okay? So, tingnan natin yung mga methods, no, on how you will put pricing in every menu or products. So, we have here what we call traditional pricing. So, when we say traditional pricing, this is presented through a variety of strategies, depends on sometimes unreliable criteria for setting prices. Okay? So, letter A, sa traditional pricing natin, ito usually yung um, ginagamit, no? Karamihan, 90% siguro, the traditional pricing. So, ano ba, ma'am, step yung traditional pricing natin? So, letter A, so, ginagamitan ng intuition. So, this is, or you're setting price class based on feelings. Kasi for example, magbebenta tayo ng strawberry smoothie, but you feel like today is summer, medyo lahat ng tao magiging in demand to kasi sobrang init ng panahon, maglalagay agad tayo ng price without knowing how much is the cost of your raw material. Example, sige, let's sell it 120 per cup. So that is based on your feelings. Kasi you know at the end of the day, mauubos siya. Kasi summer. Okay? Or there are times naman sa intuition, setting prices based on feelings like mahal kasi yung pamasahe or mahal kasi yung delivery ng mga ingredients na to eh. So, pepresyohan ko na agad to ng ganitong halaga. Okay? Without knowing ano ba yung exact computation natin para makuha mo yung tamang pricing. So, parang nag-decide ka lang on your own. Naglabas ka ng 100 pesos as your capital, and then dahil namahalan ka lang sa delivery fee or napagod ka sa pamimili ng lahat, sige, top up natin agad yan ng times 2 or times 3 natin. From 100 pesos capital, benta natin siyang 300, may 200 ka agad na tubo. Because that is based on your feelings, no? So that is intuition. So another traditional pricing natin is yung tinatawag din na competition. So yung competition class, you're setting prices based on saan naman. So intuition sa feelings,
yung competition based on what your competitors are doing. Okay, ito naman yun. Limbawa, balik tayo sa strawberry smoothie. So, yung store, letter A, nagsisell siya ng 22 ounce ng strawberry smoothie ng 89 pesos. Yung 22 ounce niya. So, ngayon, ikaw, regardless kung saan ka kumuha ng supplier mo, regardless kung mahal or mura bang pagkakabili mo sa costing mo, pero dahil gusto mo makipag-compete lang sa kanya or sa other store, bababaan mo ngayon. So for example, from 89 sa kanila, sa'yo pwede mong ibigay ng 85 or lower than 85. So nagbe-base ka ngayon sa presyo lang ng competitors mo because you're the same offering strawberry smoothie. Ay, di ba may mga ganon? May mga ano ba kayo? Nakita na din kayong mga small stores or businesses na dito na kayo, mas mura dito. Sa kanila, 10 pesos yung kikiam. 5 peraso lang kami, 10 pesos, 8. So, hindi na nila minamind yung costing nila. Basta mas mababa doon sa kakumpit nila. Okay? So, another is follow the leader, another traditional pricing. So, ano naman yan, Ma'am Steph? So, you're setting prices based on what the implied leader in the marketplace doing. So, sabihin, chine-check nyo muna, no, kung magkano ba bigayan through online platform. Okay? So, kapag nakita ninyo yung price sa online, alimbawa, may mga products tayo, kimchi, makita nyo sa Lazada, no, sa Shopee or sa mga marketplaces natin or yung mga online seller natin na nagpo-post, kung magkano yung mga presyo doon from your research, ang gagawin mo ngayon is ibabangga mo doon sa presyo na in-offer nila. Okay? So, hindi ka pwede ngayon dito magtaas ng presyo dahil alam mo from the marketplaces hanggang dito lang yung in-offer nila. So, para lang din siyang sa competition, pero dito kasi, mas malawak kasi, mas madami yung um, pwedeng magbenta ng item na yon. So, you must follow kung hanggang saan lang yung presyo nila. Pwede mong babaan, pwede kang sumunod lang din sa pricing nila, pero hindi ka pwedeng magtaas ng presyo. Okay? So, ayun yung sa follow the leader natin. So, another traditional pricing is letter D, psychological. So, dito naman, we are setting prices class based on the customer's perceived value. So, mas tinitingnan natin going back kanina yung good value sa part ng customers. Halimbawa, you're selling hamburger. Okay? So, yung price ng hamburger mo, it's almost the same ng price, halimbawa, ng Jollibee or McDonald's. But at the end of the day, since wala pa namang brand ang hamburger na binebenta mo, wala pa naman siyang gaanong label, so hindi mo ngayon ibebenta ng price na kasing presyo ng nasa Jollibee or ng nasa McDonald's. Okay? So rather than to put price na sa tingin mo, ano kaya yung magiging initial reaction ng ating customer? So nagmamatter sa'yo ngayon na ano ba yung sa tingin mong sasapat sa burger na binibenta mo dun sa customers na gustong bumili sa'yo. If that is, halimbawa, gawang bahay lang, okay? So, kung gawang bahay lang yan, hindi mo pwedeng ibenta siya ng almost the same price sa mga branded burgers na. Okay? Or yung may mga brand. So, isipin mo na pwedeng mag-isip ang customers natin that why they're selling burgers kaparehas na halos ng presyo ng ganito. Sa bahay lang naman to ginawa. Homemade lang siya. So, kahit anong gawin natin na kasi we put ingredients like special mayonnaise, special ketchup, special etc. Hindi maiintindihan niya ng customers mo yung mga extra at kung ano mang mga special ingredients mo. Ang sa kanila, wala yung brand, bago mo pa lang yan na nilalabas, so hindi tayo pwedeng magpresyo ng kapresyo na
ng mga existing products na. So you need to take note of the customers being perceived with those prices ng ino-offer natin. Okay? So what else? Aside from that, traditional pricing, meron din tayong cost plus markup pricing na tinatawag. So this form of pricing structure involves adding an additional amount or markup on top of product cost. So after determining the total product cost of 150 pesos per item, the company decide to set a markup of 25% on cost. So let's determine the final retail price per unit of product. Okay? So here's the solution. Wala na palang kasunod yun. Okay? So the solution goes this way kapag kukuhanin natin yung cost plus markup pricing. So class yung traditional natin kanina, papansin nyo wala siyang solution kasi wala po talaga siyang a proper formula. Kasi napansin nyo naman kung paano tayo naglalagay lang ng price. Parang meron tayong free will dun sa number one natin. So, the difference between cost plus markup pricing, ito po yung solution na kailangang sundan ng ating restaurant or ni store. Okay? So, 100% cost plus 25% markup equals 125%. So, yung 100 natin dito, yung 100% class, hindi po ito napapalitan sa solution. And even yung 25% markup. So, as is na po siya. Okay? So, thus, 150 pesos, that is the price per item, imumultiply nyo siya sa 125%, so magiging final retail price niya na po ay 187.50. So, limbawa, ang binibenta natin dito is a plate of dinakdakan, no? From 150 cost ninyo, cost of raw materials and so on, no? Magma-mark up ka lang ng 25%. So, that would be 187.50. Ito na po ang pinaka-selling price ng ating platter of dinakdakan. Okay? So, that is cost plus markup pricing. And then, meron din tayo class tinatawag na product cost percentage pricing. Ano naman to? So, product cost percentage pricing uses the targeted ideal cost percentage and potential cost of an item to arrive at a menu price. So, the targeted ideal cost percentage is how much an establishment hopes to spend on a menu item. So, we have here an example. If the targeted ideal cost percentage class is set at 25% and the potential cost of the menu item is 5 pesos, the equation would look something like this. So, 5 divided by 0.25, sorry, hindi ko nalagyan ng point, equals 20 being the price. Okay, so yung kaibahan po ng cost markup natin kanina, ito naman is wala tayong 100% multiplied by 25%. Okay? Or add to 25%. Rather than to divide po yung 5 sa 0.25. So, yung 0.25 natin class sa product cost percentage pricing, hindi po ito nababago. Ang nababago po dito is yung menu item. So, kung mababago po yung ating data or yung number, which is 5, pwede pong magbago yung presyo natin. So, kung halimbawa, 100 ang ating given divided by 0.25, so the answer po is 400. That is being the price. So, pwede rin po ito ang gawin ninyong pricing sa menu natin. If you don't want the cost plus markup pricing, pwede naman din po tayong mag-product cost percentage pricing. But always remember, lagi po tayong magbe-base sa target market natin. Though we have a lot of methods po to apply sa paglalagay po ng presyo sa items natin, itry natin kung ano yung pinaka-applicable depende sa location at target market natin. Okay?
So, another is meron tayong tinatawag na break-even pricing naman. So, ito naman po yung pang-apat na methods of pricing. So, under break-even pricing, the selling price is enables the company to break even. So, break-even class refers to a condition where the company neither earns profit nor incurs loss. So, it is a point where net income is nil. So, when we say nil, zero. Wala talagang kikitain, no? So, pwedeng bumalik yung capital pero wala po talaga naging profit or the revenue. So, paano natin i-compute yung break-even pricing? Actually, ito class, ina-apply to once ang ating item at the end of the day is malapit ng mag-waste, no? Malapit ng mag-expire, something like that, pwede na po tayong mag-break even kaysa magkaroon po tayo ng total loss, no? At least the capital um, will return. Okay nang walang tubo, yung capital po ay pwedeng maibalik. So, example natin, Bini Restaurant is a startup restaurant offering various product lines. So, one of its products is special kare-kare. So, example natin yung restaurant na yan, sa opening nila, wala masyadong nag-order, no? Walang masyadong um, customers na nag-avail. So, hindi masyadong na-move si kare-kare. So, ngayon, para hindi masayang yung capital mo na invest natin para sa kare-kare, you need to apply this formula po. So, break-even number of units, halimbawa, ayan, kung medyo malabo to class, pwede nyo pong sundan yung sinasabi ko and then i-jot down na lang. Okay? So, limbawa natin, the per serving variable costs are 50, the fixed costs are 250,000, and selling price for each serving is 100. So, this will be the solution. So, BEQ, okay? When we say BEQ, pa-jot down na lang. It stands for break-even quantity equals TFC. Yung TFC natin stands for total fixed cost divided by SP. Okay, this is the selling price over unit minus VC, variable cost per unit. Okay, so again, BEQ, break-even quantity equals TFC, total fixed cost, divided by SP. Ang SP po natin is selling price per unit minus VC, which is variable cost, divided variable cost per unit. So, examples below, we have 250,000 TFC, total fixed cost, divided by 100. Nakuha natin yung 100 from the selling price, minus 50, which is the variable cost. The total BEQ or break-even quantity is 5,000 servings. So, meaning to say, ang ating number of items or products pa na pwede nating i-move, no? Or pwedeng ipa-avail sa customers para bumalik ang capital is the 5,000 servings. So thus the company must produce 5,000 servings of special kare-kare to have the break even. Kuha natin. So we're not just referring here to the price, but rather than the number of servings to be moved or sold out para makabalik lang po ang capital or cost na ginastos ni store or ni restaurant. Okay? Kasi the price is already given, how much is the fixed cost or yung pinakakabuang budget, at how much din ang pinaka variable cost niya per serving. So ngayon, ang nagiging basihan ni break even, ilang number of servings yung kailangan mo ilabas para bumalik yung capital mo. Okay? So ito po yung isa sa medyo kakaibang computation compared sa traditional sa cost and cost plus markup pricing natin and product cost percentage pricing. Siya po ang bukod tanging sa serving size po sila nagkakaiba. Okay? So,
So, yan. So, I guess, ito na yata yung last slide. Ayun, ito na nga. So, always remember in menu pricing, no? Hindi tayo basta-bastang maglalagay ng prices, lalo na if we are not sure with our cost. And at the same time, we need to consider our locations in target markets. And syempre, kailangan din po nating i-consider sa menu pricing natin yung yung money na kailangan nating ma-earn. Yung profit na kailangang mag-add doon sa ating capital. So kaya tayo naglalagay ng presyo, no? Of course to have sale sa ating public customers, and at the end of the day, yung store and restaurant din po ay kailangan may maging return sa kanila. Okay? So, sabi ko nga kanina sa introduction that menu pricing is the driving force behind its success. So, sino ba namang business, no? Or ano pang klase ng restaurant ang ayaw kumita? Of course, they're existing kasi gusto nilang magkaroon ng kita. So, isa to sa kailangang tinatrabaho, no, ng ating mga in charge, no, sa paglalagay ng pricing is yung hanggang saan pwedeng kumita ang store or ang restaurant. So ngayon, kapag sa tingin mo, kasi pwede kayong pwede nyo isipin ngayon, ma'am, sa totoong buhay po talaga, may mga hindi po talaga kumikita, tulog po yung restaurant or store. Totoo yan. Hindi lahat is nakakapag-earn ng profit. Meron nga the whole day, parang talagang zero sila. And then magbabayad ka ng kuryente, magbabayad ka ng utilities mo, magbabayad ka ng tao, pero wala namang pumasok na sales. So, nakadepende yan ngayon sa strategies mo. So, I suggest, kung magaling ka talagang mag-move ng product, no, isa sa pinaka best way na gagawin mo as a manager din is mag-break even ka pag alam mong mag-aalanganin ka na. Kung alam mo at the end of the day, katulad ng sample kanina, yung kare-kare, baka pag hindi mo pa na break even yan, mas ma-waste yung mga raw materials mo. Okay? So, may questions and clarification. So, kung may question and clarification, pwede naman po tayo mag-send ng personal message or pwede rin po tayong um, mag-leave, no, ng email if meron tayong concerns, lalo na sa mga pricing na ilalabas ninyo sa upcoming simulation natin. But sa nakita kong observation, yung mga pricing natin, yung iba doon, nasa traditional pricing sila. Okay? So, may ilan doon nag-mark up pero hindi alam kung anong tawag. May ilan doon sa inyo na in-apply yung number 2, cost plus markup pricing. May iba naman na dun sa number 3. So again, you can apply break-even class, lalo na doon sa mga groups na sa tingin ninyong mahihirapan kayong i-sell sa mga estudyante kahit anong gawing alok. So again, the important thing is to return the capital. Okay? Kung walang profit, ganun talaga yon. Sa business, may ganung part at we need to accept that. Okay? Wag lang po hindi babalik ang capital ninyo. Okay? That's all for today, class. Thank you for your time and effort watching this lesson. And I hope to see you soon this coming Saturday. Goodbye and God bless everyone.